O, dito tayo kay Bato de la Rosa, tuwan-tuwa pa si Tobats. May ine-eba si Tobats dito, mga bossing. O, ano daw po yan? O, it conveys the sentiment of the Filipino people. Yung biglang pag-angat namin sa ranking kami ni Senator Bongo, it comes with a heavy cost. At ang cost na yon ay yung freedom ni Pangulong Duterte. Di ba? Gamit na gamit niya naman, di ba, nung panahon ng kampanya si dating Pangulong Duterte. Ang lagi niyong isinisigaw doon sa pangangampanya ninyo, uuwi na si dating Pangulo. No? Iboto ang Duterte para makauwi na ang dating Pangulo. Kailan ba lalabas? Sasabihin nyo, kasi kayo hindi nyo binoto yung Duterte pito talo sa atin. Paano uuwi ang Pangulo? Baka gano'n na ang inyong sabihin. 'Di ba? Ako ho, mga kababayan, kung yan po ang dahilan, kunyari ako tumatakbo bilang senador, at ang dahilan po nung Pilipino, kaya ako ibinoto kasi may mapapauwi ko ang dating Pangulong Duterte, hindi ako magiging masaya. Ano po? Hindi ako magiging masaya kasi bakit po, mga kababayan? Kasi hindi nyo ako ibinoto doon sa kakayanan ko, doon sa iniaalo ko sa inyo. Ito ang magagawa ko sa bansang ito. Ito ang gagawin ko sa bansa na ito. Ito yung aking mga solusyon sa problema ng bansa na ito. Hindi ho yun kasi, no? Kaya ka binoto kasi nakulong si Duterte. Yun na yun. Naawa ang tao kay Duterte o gustong mapauwi. Pero alam nyo naman sa sarili nyo, hindi nyo kayang gawin yun. Ang dating Pangulo, hawak na ng ICC. Hawak na po ng ICC na aabot na po ng 8 taon dyan yan kung sakali, no? Na siya ay acquitted. Na kung sakali na siya ay walang pagkakasala. Kaya lang, kagaya din ni Inday Sara Duterte yan, napakadaming kailangang lusutan na butas. Ginamit nyo yung tao, ginamit nyo yung nakakulong para manalo kayo. Pero alam ninyo sa sarili ninyo na hindi nyo kayang gampanan o mangyari, hindi nyo kayang mangyari yung sinisigaw nyo dyan sa pangangampanya nyo na mapapauwi si dating Pangulong Duterte. Di po ba? Ano ibig sabihin nun nito, mga kababayan? Hindi ibinoto ng mga DDS si Bato de la Rosa dahil sa kakayanan niya. Ibinoto siya kasi naaawa sa dating Pangulong Duterte. Kawawa naman, no? Kung ako yun, hindi ko kayang tanggapin. No, hindi ko kayang tanggapin 'yun, mga bossing. Bagay, ito naman pong sila Bato de la Rosa, 10 po nung Duterte nila o nung PDP nila, mga kababayan. Mukhang 'yun na lang naman ang pag-asa nila. Alam nilang 'yun na lang ang pag-asa nila. Kasi lahat po ng kanilang pangangampanya. Oy, nakikita ko kayo diyan, lahat ng mga numero na ipino-post niyo diyan. Nakikita ko kayo. Paumanhin ho, hindi lang muna ako magsha-shoutout ngayon kasi kailangan kong umalis after this. Dumating yung pinsan namin dito sa kinaroroonan natin. Kasi lahat ho ng pangangampanya nila, mga kababayan, sinisigaw nila, uuwi ang dating Pangulo o bring him home with matching mga artista pa, si Ipe. Bring him home! Tapos sabay iiyakan ni Bongo. Sabay si Bato, ganun din. Diba? O tuloy ko, it came with a heavy cost at ang cost na yun, yung freedom ni Pangulong Duterte. Magawa nyo kaya na mapalaya ang dating Pangulong Duterte o hindi din? Wala lang, tapos na eleksyon Pinangako na nga, gusto nyo pa tutupadin. Diba? Baka magkaganyan yung kay Marcoleta. Sinabihan ko na nga kayo na libre yung magiging kuryente kapag ka 2,000 lang. Gusto niya tupadin pa. Well, hindi. Tingnan natin si Marcoleta. Pag nagawa niya, sasaludo ako sa kanya. Pero pag hindi nagawa, wala. Parang boy 10K lang ho. Di ba, mga kababayan? Tuloy ko.
Yung paghuli nila kay Pangulong Duterte, kaya ko nasabing protest vote yung aming panalo dahil nga ramdam ko yung mga nararamdaman ng ating mga kababayan dahil sa awa. Kaya nanalo, mga kababayan. Walang iba, Senator Bato de la Rosa. At least kay Bongo, kahit papaano, may mga nagsasabi, ibinoto ko po yan eh. Administrasyon po ako, pero sinama ko si Bongo doon sa aking sa aking balota kasi yung malasakit niya kahit papaano natulungan ako. At least yun, di ba? Kay Bato, yung pahiring-hiring niya sa Senado, mga bossing, ano na nangyari doon? Wala naman eh. Sinisingil siya ng mamamayang Pilipino. Bato, ano ang resulta ng iyong mga hearing doon sa PIDEA leak na nasayang yung pondo ng bayan? Di ba? Natapos na lang po yun. Wala na, natapos na. Hindi umubra, mga kababayan. Kasi walang achievement. Ano po? Nanalo lang kasi nga si dating Pangulong Duterte ipinangako nila doon sa kapwa natin Pilipino, doon sa mga DDS na iuuwi ho nila, mga kababayan. Tingnan natin, no? Sa ICC pa naman ho, mga boss, Chief sir. Wala pong ano diyan. Wala pong ano sabi niyo? Sinisigaw ng mamamayang Pilipino na umuwi na si dating Pangulong Duterte. Hindi. No? Hanggat hindi natatapos itong paglilitis investigasyon namin sa kanya, hindi uuwi. Ganun po ang ICC. Mga bossing. Sino? Yung isang taga-sunod ni Duterte, si Belica. Sumulat kay Trump, sumulat kay Netanyahu, sumulat kay sino pa ba? Kay Putin. That's cute. Di ba? Hindi pa din uuwi. Walang call a friend. Walang audience impact. Kahit araw-arawin ninyo yung pagtayo diyan sa ICC, walang uuwing dating Pangulong Duterte. Hindi magiging puntos kay dating Pangulong Duterte yun. Nanalong mayor. Okay. Ano gagawin natin? Ipapataas daw yung kamay ni dating Pangulong Duterte, mag-oath taking kasi nanalong mayor. Okay. Diyan nyo gawin yun. Dito, hindi namin i-honor yan. Pwedeng ganun yung maging sagot ng ICC. Di ba? Total naman, nung nangangampanya, okay na kayo. Mga DDS, okay na kayo sa karton. Di ba? Naipanyalo nyo nga ng karton yan eh. Sige. Paggawa kayo ng karton, nakataas yung kamay ni dating Pangulong Duterte, tapos yung isa nakahawak sa Biblia. Yung karton na pag-oath takingin nyo. Huwag nyo kami sinasali sa mga ganyan. Dahil malaki ang pinag-uusapan dito. No? Madaming reklamo sa crimes against humanity. Madaming nagrereklamo na nawalan ng kapamilya nila. Oath taking, dyan, sa inyo na lang. No, yung karton. Eto ho, binoto ng mga DDS dahil naawa daw sa kanila. Yun naman talaga ang nakikita natin. Tingnan natin kung matutupad nila yung pangako nila sa inyo. Ewan natin, baka po sa habang mga nakaupo ito, mga kababayan, no? Sila Robin Padilla, sila Bato de la Rosa, sila Marcoleta, baka habang nakaupo yan, mga bossing, ang inaasikaso niyan araw-araw, pag-uwi ng dating Pangulong Duterte. Kawawa naman po ang mamamayang Pilipino. Nagkaroon tayo na naman ng mga senador na nagsenador para sa isang tao, hindi para sa ating lahat. Malamang ganyan ang gagawin niya mga yan. Di ba? Pipilitin, kung ano-ano mga pag-aabala yan, nauubos ang oras, nauubos yung kanilang termino. Ano ang nagawa? Tinry namin mapauwi si dating Pangulong Duterte. Wala, hindi namin kinaya eh. Sa mamamayang Pilipino, yung mga bumoto sa inyo, ano nagawa? Wala. Kasi nakapokus, nakatuon yung atensyon nila kung paano nila mapapauwi si dating Pangulong Duterte. Di ho ba, mga kababayan? Diyos ko po. Yun ang nakikita ko na gagawin itong mga ito, mga bossing. Pero isa din gusto ko makita sa kanila. Magiging judge yan eh. Si Bato, si Bongo,
si Robin Padilla o kung sino pang mga senador, magiging judge sila eh. Kakaharapin nila yung prosecution panel, mga kababayan. Ako, puro lawyer. Dumagdag pa si De Lima, dumagdag pa si sino? Chel Diokno. Oh. Nandiyan pa si Luistro. Tingnan lang ho natin mga kababayan kung paano nila i-handle yung mga prosecution panel. Oh, alisin ko na ho itong si Bato, mga bossing. Hmm?